tamang-tama itong pambansang kilusan ng maisog, no? Na nagmula sa Pilipinas, dahil kinakailangan ang dapat nating kalampagin ay kalampagin natin ang kapayapaan, hindi digmaan. Kaya kung bibigyan nyo ako ng pagkakataon o panukala, naisip na naman ito sa Pilipinas, eh magkaroon tayo ng isang programa dyan na kalampagan tayo para sa kapayapaan. Kaldero, kahit anong timba dyan, i-atlas natin at ilagay sa isang araw na eto lang ang gagawin natin para ipakita sa administrasyon na ito na ang pambansang interes ng Pilipinas ay palakasin at patibayin ang trade and commerce relations sa iba't ibang bansa, hindi yung makidigma. Kaya nga ito yung nakakapagtaka dahil ang mga superpowers ngayon, sa binutong ito, may mga disipulo at may mga government officials at nag-uusap sila kung paano lalong palakasin ang economic ties nila, no? Pero bakit hindi natin pwedeng gawin yan sa Pilipinas? Bakit ngayon ay para tayong inuudyukan na pumasok sa digmaan? Kaya lalo ako nakita ko na nakipag-meet pa si Pangulong BBM kay President Zelensky. Ano ito? Ano itong pinapasok at tinutulak ng administration? Bigla tayong nawala sa focus. Nasaan yung pulisiya mo, Pangulong BBM, na tayo ay dapat kaibigan ng lahat ng kapaligid natin at walang kaaway? Dahil yan naman ang pambansang interest natin eh. Paano tayo nauwi dito sa bingit ng digmaan? Sir, isa rin po ba sa mga tinututulan ng mga Pinoy dyan, yung PI, People's Initiative? Tama, oo. Kasi bahagi ito, yung People's Initiative na binasura, pero ang bantayan natin, bagamat humihina ng konti yung People's Initiative, pwede pa rin mag-convince sila ng Constituent Assembly para baguhin, hindi lang yung pang-ekonomiyang layunin, no? Sang-ayon sa ating saligang batas, kundi na rin mismo yung istruktura ng pamahalaan. Patungo halimbawa sa isang parliamentary system upang paglingkuran lamang ang yung kokonting interest politikal na nagnanais manatili sa kapangyarihan. Kasi itong Constituent Assembly, hindi mo na kailangan ibaba ito sa sambayan ng Pilipino. Diyan lang sa Kongreso pwede nang lutuin yan. Kaya matindi itong charter change na to kasi ang ating bansa po, mayaman sa national patrimonya, hindi po dapat buksan yan ng 100% ownership. Kasi mawawalan po tayo ng balanse, mawawalan po tayo ng kontrol, lalo na sa critical na infrastruktura ng ating bansa, ang ating natural resources. Mantakin mo yan mismo na yung mass media mo halimbawa ay control. Dahil sa pagbubukas ng pagtanggal ng 100% ownership ay pwedeng i-control na ngayon ng foreigners. Mantakin mo na yung resources mo ay ang napokontrol lahat. Kahit na yung pag-regulate ng tubig mo at saka yung kuryente mo, yung mga basic needs na sa ngayon ay namumroblema tayo, ay ikokontrol ng foreign ownership, nandun tayo sa dictates, whims and caprice ng mga dayuhan. So, dapat meron tayong balanse, no? Hindi lahat ng investment ay dapat kunin natin. Mag-focus tayo sa sound investment. Na ang ibig sabihin ay ano yung makakatulong para ma-industrialize ang Pilipinas, ano yung makakatulong na mag-create ng economic opportunities para magkaroon ng maraming trabaho, para ma-meet natin yung basic needs. Kaya nga ang panawagan natin dito, magsimula tayo sa basic needs approach. Usapin ng pagkain, usapin ng trabaho, usapin ng hanapbuhay, at usapin ng seguridad.